Breaking news po, mga kababayan. Magugulat po kayo dito sa binulgar ni Mayor Magalong ng Baguio City. Ini-interview po ni Jessica Soho. Alam nyo ba mga kababayan ang kanyang natuklasan? Ang mga pera po ng mga korap na politiko, kasabwat po ang mga senador at mga kontraktor. Yung mga pera nila, hindi na po sila gumagamit ng vault, yung taguan ng pera. Kahit bangko po, hindi na sila gumagamit. Alam nyo ho ba kung saan nila tinatago? Sa ilalim ng lupa at tunnel. Or dito sa condominium na naglalakihan. Ito po mga kababayan, ipapakita ko sa inyo itong interview niya kay Jessica Soho. At dito po mga kababayan, ipapakita ko rin sa inyo gaano ba kayaman ang mga diskaya. Malamang hindi pa ninyo napapanood ang mga kotseng mamahalin. Alam nyo ba, bumili ng payong ito na sobrang mahal. Milyon-milyon ang halaga ng payong. Nagustuhan lang niya ito dahil type niya yung payong na isa pong design ng isang mamahaling kotse na kanyang pinamili abroad. Magugulat kayo sa presyo mga kababayan. So eto na po, hindi ko na papatagalin pa ito. Eto na po ang interview ni Jessica Soho. Huwag po kayong magugulat mga kababayan ha. Huwag po kayong magugulat kasi talagang dito po grabe, masakit sa damdamin po mga kababayan na naghihirap na tayo. Marami ng mga nabaha, marami ng nagkasakit, marami ng mga na-hospital, walang pangbayad. Marami ng naghirap, marami ng nagwisang buhay dahil po sa nangyaring baha sa Pilipinas. Mga nasalanta ng mga pananim, pero sila nagpapakasasa sa kanilang ninakaw na pera natin. Ito po mga kababayan. Panoorin po natin ito. Ano mga kurakot pala? Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet. Na pera. Yes, feet. So parang ganito po, itong kinakaupuan natin ngayon. Ganyan karami po yung perang ninanakaw. Or than pa. Dati-rati akala nila kasi millions lang ang ninanakaw. No, it's not. It's in billions. Bilyones po. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. O, kita nyo po mga kababayan. Ito po, ganyan po karami ang iniimbak po sa kanilang mga vault. Nabulgar po ito nang makausap ni Magalong itong kanyang kaibigan daw. O basta meron siyang nakausap na kaibigan na nung nalasing itong congressman na ito, pinapasok ito. Nakita po, bumulaga ang napakaraming mga pera. Ganyan po, hindi na milyon ang ninanakaw, barya lang po sa kanila yan. Yung mga politiko at mga kontraktor na nakinabang dito. Mga kababayan, napakalupit ng rub out na ito. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, daig pa ni Napoles. Ito, isa lang yung nakulong nung Napoles, pero napakaraming mga sangkot na politiko noon. Ngayon po, marami na naman. Nasasangkot po mga senador, mga congressman dito. Pinapangunahan po ni Joel Villanueva, Chis Escudero, Bam Aquino, Nancy Binay. At kung hindi ako nagkakamali, nabanggit po ng Billionaire Channel, JB Ejercito. Hala ka, mga kababayan. Karamihan din ng mga kontraktor ay mga congressman. Ito ba? Huli po sa bibig ni Benny Abante.
sa Bilyonaryo Channel. Yung mga binanggit ni BBM na mga kontraktor, nagpasalamat ako, sabi ni Benny. Hindi nabanggit ang mga kontraktor ko. Nung inulit tong reporter, ibig sabihin, kayo po ang nagdidikta na mga gusto nyong pasalihin o kontraktor para kumuha ng mga project ng DPWH? Ay hindi ganun yung ibig kong sabihin. Huling-huli na sa bibig. Heto po, ituloy pa natin. Mamaya natin ipakita itong si Benny. Nako, ito rin, mga kababayan, palusot. Pero huli ang isda sa sariling bibig. Sabi nga ng isang kaibigan ko, sa kaibigan ko lang, alam mo, kuminsan nahiya na ako, Mayor, sabi niya. Itong mga kasamahan ko, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault. Kwarto na. Kasi hindi mag-cash. So, ang gagawin nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit. 2 to 3 to 4 bedrooms. Tapos yung isang bedroom, ko-convert nila into a room vault. Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And So, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung O, kita nyo po mga kababayan, naku, nakakalula po itong nangyayaring nakawan na ito. Ngayon naman mga kababayan, puntahan po natin itong pamumuhay ng mga diskaya. Paano ba sila nabubuhay? Gaano ba sila kagarbo at pinagyabang ang kanilang mga property? Nagmamahalan ng mga kotse, sports car, na bumili lang ng kotse dahil sa payong. Dito po, mapapanood po natin ang interview ni Julius Babaw, na talaga namang hangang-hanga si Julius Babaw, na tila nakakapagbigay ng inspirasyon sa mga tao. Biglang yaman. Itong mga diskaya, akala nila mapapabuti ang kanilang ginawang paglalahad, pag-i-interview sa mga vlogger, media. Yung pala, ito pala ang magsasadlak sa lahat. Thank you, Julius Babaw and Corina Sanchez. Dahil sa inyo, wala silang lusot ngayon. Ngayon, pinuputakti sila ng mura. Kahit makita sa kalsada, binabato ng itlog bote. Kaya sila nagtatago na. Ito po ang video mga kababayan na panoorin po natin ito. Naku, magugulat kayo dito. Magugulat kayo sa bidyong ito. Bumili ng payong na milyon-milyon ang halaga. Ito po mga kababayan na. I-check po natin ito. Naku, magugulat kayo dito. Ibang klase ito mga kababayan na. Naku po, ito po yung nakakaiyak dito. Ito mga kontraktor na ito nagpapakasasa sa nakaw. Ito po mga kababayan ko. Huwag po kayong pigilan po natin ang mga damdamin natin. Dito po mga kababayan, makakatulong po kayo para po makabawi tayo. I-share nyo ang video na ito kasi sabi ni Senador Marcoleta, ipapasheriff lahat ang mga gamit nila Ultimo Caldero na kanilang ginagamit. Ipapasheriff po sila. Pati mga gamit nila, baso, kutsara, pinggan, kubyertos, kung ano pa. Pag napatunayan talaga na ito wala na. Umamin na sila galing DPWH. Ito po. Magugulat kayo dito. Nako, ako, na-high blood ako nung nakita ko ito. Bumili ng payong. Nakasama ng kotse. Para lang nag-Shopee mga kababayan online. Ito po. Makakaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati? Yes. So nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. Wow. So very rare yung ganitong kulay. Grabe. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito. Wait lang mga kababayan para maayos natin. Ako po, manggigigil kayo dito mga kababayan.
Grabe na itong pag-ano nila, pagyayabang nila sa kanilang pera. Talagang inano nila na pinagyabang talaga nila, mga kababayan eh. Wow! Ito ang pera namin. Magdusa kayo sa magdusa kayo basta kami limpak-limpak na salapi ang pera namin. Nagyayamanan ang aming mga sasakyan. Ito po mga kababayan ko. Naku, wag po kayo magugulat. Iayos lang natin ito kay Sana All ito. Tingnan nyo po mga kababayan na grabe ang kanilang mga pera. Mapapasana all talaga kayo na galing sa nakaw ito. Ito eh. And then yung Benz na Avant-Garde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Oo. Kita nyo po mga kababayan, yung kotse. Pwede kang mag-aral sa loob. May classroom sa loob ng kanyang kotse. Milyon-milyon po ito mga kababayan. Ako, nakakagulat na karangyaan ito. Hindi ba nila naisip na maraming namatay sa baha? Pero sila, ang laki ng bahay, sinlaki ng mall. Nako po, nakaka-high blood ito mga kababayan. Ay, ang daming nagkasakit dito dahil sa inyo. Ngayon, wala kayong lusot. Talagang itong ginagawa nyong ito, makita kayo ng mga taong bayan, baka batuhin kayo ng itlog, pulang itlog, babatuhin kayo sa mga pagmumukha nyo. Pati anak nyo, hindi dito makakaligtas sa galit ng taong bayan. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa Isipin nyo, may farm pa sila. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Wow, Bentley. Ito yung Bentley. Magkano ang Bentley? Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. Ayan may na. wine glass din sa loob. Wow. May decanter. Yes. Grabe, may wine glass mga kababayan. May wine glass sa loob, kaya daw niya nagustuhan. Grabe naman yan. Napakalupit, mga kababayan. Grabe, ang presyo po ng Bentley cars, $300,000. Magkano po ang $300,000? Mga kababayan ko na naghihirap, nakagaya ko, 1, 2, 3 times 56. O mga kababayan, 16,800,000. Ganyan po kamahal ang isang Bentley na may wine sa loob, may bar sa loob. Grabe, 16 million na tumataginting ito. Eh kung normal na tao, meron ka ng sariling bahay at lupa at may kotse ka na dyan, sila, mga kababayan, 40 na sasakyan. Sosyal! Pero hindi naman namin nagagamit. So, Wow, di pa nagagamit. Ang inside niya naman, red and black. Ang interior, panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Nilalagyan ng decanter. wine. Yes. Sosyal! Pero hindi naman namin nagagamit. So, O mga kababayan, hindi nila nagagamit. Display na lang sa bahay. Ganun po sila kayaman. Pero ito, galing po sa nakaw na flood control issue. Grabe mga magnanakaw na ito, mga kababayan. Tapos may balak pa silang tumakbo na politiko, na mayor sa Pasig. Buti na lang hindi sila nanalo. Yan po ang sinasabi ng mga komento dito, na ang kanilang plataforma sugpuin ang korupsyon. Hala ka. Grabing mga deception ito. ang inside niya naman red and black. Ang interior, ganda rin, yes. Bentley. Ayan, So, ito, Grabe. sorry. Oo. Ayan. Ganda. Nice! Wow. Nice. Sabi ni Julius Babaw, nice. Akin na lang yung isa.
Nahiya lang si Julius Babaw eh. Pwedeng hingiin ko na lang po yung isa. Ibibigay kaya ni Diskaya yon. Mga kababayan, anong masasabi nyo po dito? Grabe po ang kanilang magarbong buhay. Mga kababayan, ang tindi. Ganito po sila kayaman, ganito sila yumaman sa nakaw na pera natin. Bawat gamit nila, bawat sasakyan nila, atin po yan. Pag-aari po ng mga Pilipino. Dahil po kaban ng bayan yan. Kinakaltas ng isang kontraktual na empleyado na kada 6 months tanggal. Kada bili mo ng pagkain sa mall may kaltas na tax. Diyan napunta lahat, mga kababayan, ultimo sa tindahan. Lahat po tayo na nagtatrabaho na minimum wage. Kinakaltasan ng Pag-ibig, tax, PhilHealth. Diyan po lahat napunta sa yaman ng mga Diskaya at mga politiko at iba pang mga mararangyang mga kontraktor, mga congressman, mga LGU, senador. Mga kababayan, lahat ng gamit nila, pati anak nila na nag-aaral sa Mapua, paaral po natin. Sila po yung tinatawag na Nepo babies na ginagasta po ang pera natin. O anong masasabi nyo? Eto na. Nagsisimula na po akong uminit dito. Nanggigigil na po ako, mga kababayan. Dahil nga po ipinagyabang nila sa social media ang kanilang kayamanan, magarbong pamumuhay, mga magagarang sasakyan na galing po sa flood control na umamin sila 4 na letter. Saan galing yan? Sabi ni DPWH, ano yung nakapagpayaman sa inyo? Sabi ng dalawa, proud na proud. Proud, DPWH, DPWH, biglang yaman. Halaka. Ito, nagsisimula na akong uminit, mga kababayan. Bakit di mo open yung ilaw? Yan, tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Stig, Wow, may logo pa. May logo ng Bentley. You know, Bentley, oh. Pagano, 16,800,000. So, parang may projector siya. Oh. Yes. Ipo-project siya ng logo sa floor. Yan, ito naman, my kaya siya, God. may Look at ano that. siya dito. Actually, champagne Wow, glass. may Nagkamali ako. champagne. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya Sana dyan. all, sabi ni Kiko. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. Wow, may nag-chill pa. Yung champagne habang nagda-drive. Papuntang party-party. Papunta sa bidding ng project. Habang nagda-drive ng magandang sasakyan. Wow, bilyon na naman ang makuha nating project. Na pera ng mga Pilipino, nakaban ng bayan. Kaya pala hindi nyo mapataas-taas ang sahod ng empleyado na minimum wage dahil napupunta lang sa inyong mga bulsa, mga nakaw. Grabe man, naiiyak na naman ako. So, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan, naka-armrest lang siya pag ano. Social, no? Pag on a normal day. Hindi naman, Ate Oo. Diskaya, Parang Ate nasa, Sara, first akin class na na yan. aeroplano. Yung baso lang. So, pwede siyang ibalik. Makabawi man lang kami. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman nag-attract Yun yung sa'yo, gusto, no? yes. Yung unique, Wow, no? na-attract Oo. ako. Ate Diskaya. Galing. Kuya Julius. We have the Maybach. Wow, Mercedes-Benz Maybach. Magkano yan? Yung SUV version ng kinuha namin. Mga kababayan, magkano ang Maybach? Nako po. Yung Bentley, 16 million, 17 million, mga kababayan. Maybach car. Mga kababayan, 37 million. A Mercedes-Benz Maybach price starts around 29 million to 30 million for a new Mercedes Maybach GLS 600, but prices vary significantly by model.
options and market. Used models can be found for less. 2023 may batch S580 listed for around 17,500,000 million. Grabe. And may batch S680 can cost 37 million. 37 million mga kababayan na tumataginting. Isipin nyo po ang kotse nila. 37 million. 40 po yan mga kababayan. Nako po, umapalo po ng bilyon ang presyo ng kanilang mga sasakyan na pinagyabang kay Julius. At nakita po ng mga Pilipino, nakita natin na ito'y katas ng DPWH. Mga kababayan, gising pa ba tayo? Tayo pa ba ay magpapaloko sa mga politiko na nagpapakasasa sa yaman natin, sa kaban ng bayan? Hindi nila mapaunlad mga project nila, ghost project pa. Pero makikita mo sila, nagyayamanan, naggagarahang mga sasakyan, 37 million ang kada isa. Ala ka. Nababaliw na po ako sa kakaisip kung ako po magkaroon ng isang sasakyan lang. Masaya na po ako. Nagkaroon po ako ng sasakyan. Murang-mura lang po mga kababayan. Dahil po sa aking pagpapagal, sa aking pagtatrabaho. Pero sila, para silang nag-o-order sa Lazada, Shopee, sa TikTok, nakita lang na may payong. Talagang in-order agad. Akin ito. Paborito kong payong ito. Hindi ko ito ginagamit kasi baka masira. Napakamahal ng payong na ito. Kulang na lang sabihin ni Kuya Julius, akin na lang itong payong, ma'am. Diskaya. Naku po, naiiyak na po ako. Color niya, ganda, oh. Yes. Ano siya, two-tone. Oo. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest, Your favorite? yes, Wow. our favorite is the Rolls. Oh, you know. Rolls Royce. Yes, the Rolls Royce. This is Mga kababayan, nakita nyo po yun. Grabe, may lumalabas sa kabayo. Wait lang, may lumalabas sa kabayo. nito sa likod, 3. And kaya ako to Ang liit lang sa loob. Malaki-malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak. Of course, yung latest, Your favorite? yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Cullinan. Rolls Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako to Ang liit binili. lang sa loob. Malaki-malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. O mga kababayan, ang Rolls Royce, 33 million po sa peso. 565,000 naman po sa dollar. Grabe. Hanggang $325,000. Ano din po mga kababayan, nasa 30 million po mga kababayan din. Grabe ang mga sasakyan nito. Kasi malawak yung Yes. kikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, Ito yung may interior siya payong. ng Hermes orange. Ayan na may payong. So, yan sa yung loob, kulay oh. ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may Yan, may mga payong stars. Yes. Hala ka. Oh my God. Wow. Parang limo, no? May, Yes. may sariling langit sa Tapos ang loob. doors niya pa ganyan. So, Grabe, open siya pa kaganda. ganyan din. Ayan, So, may kaya mo payong ito na. kinuha dahil... O dito mga kababayan, ako magugulat kayo. Binili po ni Sara Diskaya na lumaban po ng pagka-mayor pero natalo na ang kanyang layunin sugpuin ng korupsyon. Pero mga kababayan, ito ay deceiving at deception. Siya pala ang korap. Kita nyo po mga kababayan, no? Yan po ang pera natin. Diyan po napunta ang mga pera natin na ninakaw nila na galing flood control. Bumili lang po ng sasakyan dahil sa payong. Ulitin natin ha. Ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes orange. Wow. Oo. Ganda So, yan sa yung loob, kulay oh. ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God.
Parang May limo, sariling no? langit to. Yes, oo. Grabe. Tapos ang doors niya Ganda. pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano kuha to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit payong. yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. Ganda So, ito na. yung payong niya. So tingin isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun, So, yan yung okay. feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Tingnan natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki na. Mga kababayan, napansin nyo si Julius Babaw. Namangha na po. Kulang na lang, Ate Diskaya. Akin na itong isang kotse mo. Pati yung payong, gusto ko na ding iuwi ng bahay. Grabe po. Bumili ng payong dahil bumili ng Rolls Royce na halagang 37 million. Dahil lang sa payong. Mga kababayan, dito po napunta ang ating mga pera. Dito po napunta lahat ng mga buwis natin na kinakaltas kada buwan, kada bili mo ng sardinas, pangsahog sa gulay, bigas, dilata, gamot, damit, tsinelas. Lahat mga kababayan ng binibili mo, may tax po yan. Diyan po napunta lahat ng mga tax natin. Kaya bawat kotse nila, pag-aari po natin yan. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta, kukunin lahat yan ng gobyerno. I-sheriff yan, i-freeze yung mga account nila, pati bahay abroad, mga private plane nila. Grabe, nanggigigil na ako mga kababayan, grabe na talaga ito. Isa pa, mga kababayan, nag-e-enjoy na si Julius Babaw dito. Kulang na lang sabihin niya, akin na itong isang kotse mo. Sara Diskaya, parang awa mo na. Dahil kinakaltasan din ako ng tax. Hay nako, na high blood ako. Ng legroom. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang, ano ba to? Yung table niya. Wow, And lamesa. may TV din siya. Wow, may TV pa. Yan. Hala ka, ang ganda. Yan yung ano nito, features nito. Grabe, ano, 37 million. kulinan. Hindi ka na Magkano naman yung maboboring. May sarili kang chair sa loob. Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga Ayan na. sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre, your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park Wow, sila dito, nagyabang. ang dami yung gandang ng kotse, kanino yan. Sa amin, lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito, parang part of our resume. Kumbaga sa, Kaya pala. pag nag-a-apply ng trabaho na, ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na ano. Kasi may mga ganito kang sasakyan. Bakit? Puro substandard, puro ghost project, puro hindi natapos. Yan ba ang sinasabi niyong quality job? You have the capacity to execute the project. Pero anong ginawa nyo? Substandard, puro baha ang Pilipinas. Naku po. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Diskaya. Welcome to my vlog. Napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. I'm sure Marami daw na-inspire, sabi ni Kuya Julius. Nakaka-inspire naman ang buhay nyo. From rob out to riches. Mula nung mag-DPWH ay naging bilyonaryo na kayo. Kulang na lang isigaw ni Julius Babaw sa pagmumukha nila. Ninakaw nyo ang pera namin. Ganon eh. O mga kababayan, kulang na lang sabihin ni Julius Babaw, magnanakaw kayo. Dinaya nyo ang mga Pilipino.
Binuraot nyo ang pera namin. Pinatay na ninyo ang mga Pilipino. Maraming namatay sa baha. Naanod ang bahay. Nasirang mga pananim. Maraming na hospital sa sakit na leptospirosis dahil araw-araw hanggang leeg ang kanilang na-experience na baha sa flood control. Tapos ito, inspiring pa din ang buhay nyo? O mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. Gumawa na ano, kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Sobra. Guys, kasama na natin si Kuya Curly at Ate Sara Diskaya. Welcome to my vlog. Napaka-inspiring ng kwento ng buhay nyo. I'm sure marami may inspire sa ating kwentuhan ngayong araw na ito. O, simulan muna natin. Siyempre, nagsimula tayo, hindi naman kayo well off when you started. Yes po, opo. Talagang nagmula kami sa talagang walang-wala talaga. Siya. Kami, lalo na ako. Ngayon nga, parang nananaginip pa rin ang pakiramdam namin na parang... O, tignan nyo mga kababayan, galing walang-wala ito. Galing walang-wala sila. So ngayon, bilyonaryo na. Kita nyo naman po. Paano tayo nakarating sa ganitong tagumpay? Kaya inaalala namin lahat yon, kaya minsan binabalikan namin at tumutulong kami. Dahil dama po namin talaga ang talagang tunay na buhay ng isang talagang walang-wala. Kaya minsan parang napakagaang po ng loob namin at saka napakababaw po ng luha namin minsan dahil nung una na babalikan namin yung nakaraan na yung mga humihingi ng tulong sa amin, iniisip na lang namin na ganyan din naman kami dati noon eh. Bago kayo nagkakilala ang dalawa, gaano ka simple ang buhay mo noon? Ang status ko po sa buhay noon ay nung college, paaral po ako ng simbahan ng Pasig, yung Immaculate Conception po. Okay. Sa kabaitan po ng mga pari sa simbahan, pinag-aaral nila ako sa college. Katumbas naman po ng pag-aaral ko ay libreng patira sa simbahan, libreng pagkain, kapalit na at pag-aaral po sa kolehiyo at katumbas naman ng binibigay nila. O, kita nyo po mga kababayan, nakakaiyak po yung pagsisimula nila mula rub out to riches mga kababayan. Napakatindi. For example, ako po, nung mga time po na yun, kaya tuwa ako na pinatira. So doon po kami titira talaga. Oho. At minsan, parang medyo maganda-ganda naman yung tirahan namin kasi wala nga kami matirahang na maayos. Minsan nakikitira kami sa tiyuhin ko. Ay siya, pinahiya naman kami sa tiyuhin ko, kaya talagang no choice, kundi makitira kami sa mga kapatid ko na informal settlers din po sa East Bank Floodway. At saka yung nanay ko, nandun din. Pabigat pa po kami. Pero sa pamamagitan ng libreng pagpapatira sa amin ng mga pare sa simbahan ng Pasig, nakakapag-aral na kami, nakakalibre kami ng pagkain, libre tirahan. At minsan, nauuwian ko pa yung mga kapatid ko sa Floodway sila Floodway nakatira, East Bank. mga kababayan. So, paano, yung mga alay po sa simbahan, nahihingi ko sa mga pare. Kagaya ng sardinas, dilata. So, nahihingi ko po yun sa mga prutas. Binibigay naman nila kaya sa mabulok nga lang naman. Pagkatapos, inuuwi ko po yun doon sa mga kapatid ko sa Floodway. Kasi at least may pandagdag. Masayang-masayang puso ko dahil hindi man ako makapagbigay ng pera sa kanila, nakakapagbigay naman ako sa kanila ng pagkain. Kaya minsan, every other day, iniipon ko yung mga alay, pag tinatanong ko yung mga pare, kailangan niyo pa ba ito, Father? O, kita nyo mga kababayan, ganyan po yung nangyari. Ang tindi po, talagang galing po sila sa mahirap, naging mayaman po sila, mga kababayan. So dito po, ay naku po, ano na pong mangyayari sa buhay natin? Talaga. Nakatanggap kasi ako ng message. O dito mga kababayan, si Magalong po, nakatanggap po ng ng death threat po. Eto, pakinggan nyo po, nakatanggap ng death threat. From former Secretary Alan Capuyan. Kasi humingi ako ng tulong sa kanya. He was formerly a general in the AFP Intelligence. At humingi ako ng tulong sa kanya, kindly check na kung ano tong threat sa akin. And then last February 19, I received a message from him. Sabi niya, sir, mag-ingat po kayo, mukhang positive. O yan, positive po na may death threat po siya mga kababayan.
So yan, ano bang sinasabi ng mga comment? Ayan po oh. Tulungan nyo po si Benjamin Magalong. Tignan nyo po, may death threat na po sa kanya. Ang hirap naman maging matinong politiko sa Pilipinas. Grabe. 24 na ako kahit anong sabi o pilit sa akin mga prehistro. No. Lagi kong sagot dahil sa mga sakim na tao sa gobyerno. Walang ginagawa si BBM kahit na may nalalaman siya walang nalalaman kasi kurakot din siya. Ayan mga kabayan, grabe mga comment. Kapag nagsasabi ka ng katotohanan, ikaw ay lalabanan. Only in the Philippines, ikaw ay kalaban. Lahat ng ikinanta ni Mayor, gawing suspect kapag napahamak si Mayor. Protect Benjamin Magalong. Sana si Kim Jong-un na lang maging presidente dito sa Pilipinas. Disiplinado pati mga tao, wala pang korupsyon. Lord, protect your Mayor Magalong. Dapat nagkilos na si BBM para protektahan to. Kailangan madaming police escort at army si Mayor for safety. Isipin nyo mga kababayan. Nagkaroon na po ng death threat itong si Magalong dahil sa kanyang mga binulgar na mga anomalyang ito ng mga kongreso daw, sa mga congressman, nagyayamanan dahil kita yung nakabolt po yung pera. Nasa loob ng condominium, warehouse yung mga pera, hindi na po sa bangko. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Mag-like po kayo, mag-share po kayo. Sama-sama po tayo na tulungan po si Mayor Magalong, si Senador Marcoleta sa ginagawang investigasyon sa korupsyon na ito. Tulungan po natin. Itong si Kiko daw, magtatayo daw ng sariling committee. Abay, may sapak yata sa ulo ito. Ano yon? Wala kang tiwala sa, sa kakayanin ni Marcoleta. Baka layasan ka ng tao. Kiko, o Manang Shawi, sabihan mo ngayong asawa mo, mukhang nananaginip. Supalpal ka nga lagi kay Marcoleta eh. O hinahamon ka ng debate eh. Anong masasabi mo? Nangiinsulto ka. Di ka naman marunong. Nangiepal ka lang. Yung agriculture ang atupagin mo. Magtanim ka ng kamote. Doon ka. Wag yung flood control ang sausawan mo. Wala ka pang ginagawa sa agriculture. Murang pagkain. Ano ngayon? Wala ka namang ginagawa. Kaya supalpal ka ni Marcoleta. Pati si Ben Tulfo, nagsasawsaw. O ngayon mga kababayan, anong masasabi nyo po? Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po ng marami. Ipakalat nyo po ito. Bawat Pilipino na makapanood ng aking video, tulungan nyo po na ipakalat ito. Sama-sama po tayo. Tulungan natin si Senador Marcoleta. Salamat po mga kababayan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Meron pang nag-iisang senador na matino. Sa pangalan ng isang Marcoleta na si Caro Dante. Ang titibag giba. Salamat po.